Una sa ating mga balita, nais ni Pangulong Aquino na maiulat sa publiko na kanyang mga boss ang mahalagang naisagawa ng kanyang administrasyon bilang pagtugon sa mga prioridad na itinakda ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, nais ng Pangulo na malaman ng mamamayan ang tunay na estado ng bansa sa huli nitong SONA sa Lunes. Git pa ng kalihim, asahan ang pagpapatatag pa ng Administrasyong Aquino sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng publiko. Si Rocky Ignacio sa detalye. Pangulo Aquino na malinaw niyang maipararating sa kanyang mga boss ang tunay na estado ng bansa kasabay ng mga natamong tagumpay sa social contract nito sa mga Pilipino kaugnay ng nalalapit niyang huli at final State of the Nation Address o SONA. Ang nais po ng Pangulo katulad ng mga nakaraang taon ay maiulat sa kanyang mga boss ang mga mahalagang naisagawa ng kanyang administrasyon bilang pagtupad sa mga pinangako at bilang pagsunod sa mga prioridad na itinakda ng kanyang administrasyon. Siyempre po dahil ito na ang pinakahuli ay nais niyang maunawaan ng ating mga kababayan yung buod ng ginawa ng kanyang administrasyon sa loob ng 6 na taon. Kasama na yung natitira pang mga buwan hanggang makumpleto ang termino sa June 30, 2016. Gate pa ng Pangulo, asahan ang pagpapatatag pa ng Aquino Administration ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng publiko. Sagot ito ng palasyo sa pahayag ng oposisyon na nagagamit umano ang government funds para suhulan umano ang ilang politiko para mapatalsik sa pwesto ang mga kaaway habang inilaan sa sektor ng kalusugan. Walang katotohanan at wala pong batayan ang paratang na yan. Sa lahat ng pagkakataon, tumatalima si Pangulong Aquino sa prinsipyo ng matuwid na daan. Ang paggugol sa pondo ng bayan ay hayag at bukas sa mga mamamayan. The Aquino administration has governed on the basis of open, transparent, and accountable government. Government funds have been used judiciously to attain the objectives of inclusive growth and poverty reduction. Even the international community has recognized the good governance practices of the Aquino administration that have boosted the country's investment ratings and earned high confidence as a favored investment destination. Dagdag pa ni Coloma, makikita sa datos na lumalaki bawat taon ang budget ng Department of Health nang mula sa 25.3 billion pesos noong 2010 hanggang sa 128.5 billion pesos nitong 2016, lampas-an niya ng halos 5 beses sa dating alokasyon. Kaya hiling ng palasyo maging responsable sa bawat mga nagiging pahayag. Okay, at unawain po natin kung ano ibig sabihin nun. Ang GDP po na humigit kumulang 13 trillion pesos. Ano po ang 5% nun? 650 billion. Ikumpara po natin yung proposed na 128.5 sa 650. O di po ba parang sinasabi yung present na ngayon na 5 times more doon sa 2010, ipa 5 times pa rin. Reasonable po bang sabihin yun? Kakayanin po ba natin na maka-attain kaagad ng 605 billion? Baka naman po pag-aralan muna yung mga datos at yung mga figures. Hindi naman responsable na magbibitaw lang ng kahit anong numero at magpaparatang na hindi sapat na pinag-aralan. Kinontra rin ng palasyo ang report na nabigo umano ang Aquino administration na labanan ng korupsyon sa bansa. Pwede rin po nating tunghayan ang SWS survey na kung saan 42% ang nagsabing satisfied sila sa performance ng administration laban sa korupsyon. Sa isang ipinalabas na corruption perception ng Transparency International noong nakaraang taon, tumaas ng 20 pwesto ang Pilipinas mula number 105 noong 2012 tungong number 85 noong 2014. Samantala, niliwanag na rin ni Coloma na hindi ang palasyo ang nangangasiwa sa imbitasyon ng mga personalidad na dadalo sa SONA ng Pangulo sa Lunes. Sinabi ito ng palasyo sa tanong kung mas nais nilang hindi dumalo sa SONA ang mga kritikal sa Aquino administration. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.